Yo, what's up guys? It's me, Maria555. Walang iba, alam nyo na. And welcome sa first episode ng Maria Test na kung saan pag-uusapan natin ang mga chismis. Hindi. Lang, pero pag-uusapan natin dito ngayon ang mga bagay-bagay sa mundo. Please welcome isa sa mga kilala dito sa Quezon Province, sa music scene ng Quezon Province. At syempre, ang may-ari ng Glitching Forever Records, walang iba kundi si Abenfold. Yeah! Let's get it. Simulan natin sa kamusta. Kamusta ka naman? Okay lang. Diretso pa rin sa sa grind, record, gawa ng beat. So, bilang ikaw sinimulan natin sa pangalan mo na Kevin Eric Algoso. So, sino ba si Kevin? Wala pang music, wala pang as in si Kevin bilang isang tao. Paano mo siya i-describe? Simple lang. Nung wala pang music kasi ang ginagawa ko sa buhay pa, skate lang. Nagbabanda. Pero nasa music na rin pala yun, di ba? So, ilang taon ka nag-start na nag-music ka? Well, pagiging into music. Sinong into music sa inyo? yung kuya ko. Makikita ko siya, astig tumugtog sa banda. Pero siya vocalist siya. Vocalist. So, kumakanta ka? Ikaw? Dati? Hindi. Paano ka na-inspire dun sa kuya mo na nasa music? Isa yung kuya ko na nakakapagpa-inspire niya sa akin. Tapos meron pang iba, nagtampay dito sa amin, nagigitara. Alam ko na hindi ko kaya kumanta. Sabi ko, magigitara na lang ako. Tapos yun, nagpaturo ako dyan sa tambay. Siyempre, bata pa tayo eh. Medyo nauto-uto tayo eh. Sabi nitong taga rito sa amin, turuan kita, bumili kang gitara. So, bumili ka? Bumili akong gitara, niyakan ko pa nga eh. So, basically, yun nga, 12 years old ka na sa music scene. Tapos, paano ka nag-come up na magkaroon ng isang studio, ng Glitching Forever Record Studio? Paano mo na-vision mo ba yon na pagdating ng panahon, gusto ko, like nung the first time na malaman mo na, okay, parang gusto ko mag-music. Nagbili ka ng gitara kahit nung bata ka pa. So, paano nakita mo na ba the moment na yon na, okay, parang gusto kong i-push na ito yung gagawin kong career? Sa isip ko, kunyari, pag may nakita akong instrument, guitar or drums, or kung anong mga instrument, gusto ko try. Dire-diretso lang siya. Tapos, syempre, may marami tayong barkada. May mga invitation na, kunin ka namin ganito. Kunin ka namin bassist, kunin ka namin gitara, kunin ka namin keyboard. Hinahayaan ko lang. Hinahayaan ko lang ba siyang experience. Tapos, wala talaga sa plano kung magkaka-studio na ganito. Yung goal ba na parang yung final na tunog mo, sa tingin mo ba nahanap mo na yung tunog mo? As a producer muna tayo, as a Glitching Forever Records, sa tingin mo ba, kasi di ba pagka sinabi mong producer or what, parang may sarili kang signature pag gumagawa ng mga beats or what. Sa tingin mo ba, ito na yung final na na parang tunog mo as a producer pag nag-release ka ng beat? Di ba? Ano yun? Like, usual na sa'yo yun? Araw-araw mo na yung ginagawa? Or pag by mood ka ba mag-aral? Paano ka nag-aaral? Kung total, sabi mo, nag-explore ka pa rin ngayon at meron ka pang hinahanap na sarili mong tunog o meron pang i-level up yung mga tunog mo na yun.
So, paano mo ginagawa? Ano yung mga ginagawa mo para makuha yung hinahanap mo na yun? Sino-search ko lang siya. Tapos, pag may nagusto na akong type ng music, paulit-ulit ko lang siya pinapakinggan. Tapos, ina-attempt kong itry kung magagawa ko ba. Yung ganun lang. Unti-unti lang. Hindi ko kagad ina-expect na, kailangan kong maganda kagad to. Unang try pa lang. Minsan, nakakatsamba pa lang. Nakakatsamba ako pagka ganun. Nakukuha ko agad yung gusto kong doon. Paano? Paano mo siya na-handle? Kasi parang knowing Kevin, kasi bago magsimula yung podcast, so syempre, for sure, kilala ko na naman si Kevin at nakikita ko yung kung ano yung ugali niya, kung paano siya. So, parang paano ka na, alam mo yun, sa tingin mo ba healed ka na dun sa mga traumas na yun? Kasi syempre, di ba, pagka usapang pamilya, talagang, tas yun nga yung parang pundasyon ng personality mo, marami yung mga traumas, unhealed wound na, sa tingin mo ba, sa ngayon, na status mo ngayon, healed ka na sa mga yun? Oo. Paano? Masaya kasi Paano? yung Ngayon kasi pinanghawakan ko yung airpot ko. Masaya yung airpot ko kasi. Masaya sa amin. Kami-kami. Tsaka wala siyang, hindi kasi siya negative thinker yung tatay ko. Lagi niya sinasabi, dapat positibo ka na sa buhay. Yun. Kaya, wala na rin ako sa oras wala rin sa oras ko yung magiging stress pa ako sa traumang yun. Siguro na, basta matagal ko na nakalimutan din. Kasi ilang Healed na ako dun. Yeah. Tsaka ilang taong ka na din ngayon. 35 ka na siya. Tungkol sa ano yung example nung parang gaano ka kalala nung bata ka? Like, ano yung pagkapilyo mo nun? Anong level ng pagkapilyo mo? At saka sa tingin mo ba yung pagkapilyo mo na yun, may related dun sa nangyari sa'yo sa family mo na parang like hiwalay nga o parang something about na parang nag-rebelde ka ba o sinasadya mo bang maging pilyo o talagang yun ka na? Siguro dahil din sa nangyaring yun. Sa pag-iwalay nung magulang ko. Tsaka yun nga, sabi ko nga, naging walang niya yung airmat ko. Siguro, nung bata ako, walang sumusubaybay sa akin. Yung lola at lola ko noon, syempre, mahina na rin naman. Namana ko lang dito sa mga pinsan ko dun. Yung pagkakulit. Oo. Hindi pa naman tayo ganun di ba? Maano mag-isip. Yeah. Syempre, kung ano yung makita natin, nauto-uto tayo. Kung ano yung ginagawa nila, akala natin ay tama. Masaya kasi. So, nung syempre, so, 12 years old mo na meet yung music, dun ka na-inspire, 12 years old ka, dun nag-shift na parang, okay, gusto kong testing to. Tapos kasabay nung pagiging pilyo mo, kasi nung mga time na yung pilyo ka pa. So, paano mo siya ine-explore kung nandun ka pa sa phase na ang pilyo-pilyo mo pa, hindi mo pa alam yung mga gagawin mo? Bargada pa rin. Impluwensyahan ng mga nasa paligid Kasi di ba, sabi ko nga, nung taon na yon uso ang banda. So, paano mo nako-confirm sa sarili mo na gusto mong gawin yung isang bagay? Like, kasi ako, personally, kunwari, kaya ako ginagawa, ito, facts din. Dati, nung high school ako, kaya ako gustong gawin tong bagay na to kasi feeling ko cool to. Para sa mata ko, parang ang cool nito, kaya ako siya gagawin. Kumbaga, nami-misinterpret nga ng iba na parang sinasabi na pa-cool ako. Pero legit naman kasi talaga. Talagang pa-cool talaga ako nung high school ako. Kasi gusto ko talaga, nung high school pa lang ako, naisip ko na gusto ko pagdating ng panahon, ako yung pinaka-cool dito. Parang ganun. So, parang na-relate ko din yung sarili ko kay Kevin before nung tinanong ko siya nung off-cam na parang gusto niya, parang unique siya sa mga ginagawa ng iba. Ako naman, gusto ko ako yung cool dun sa mga ginagawa ng iba. So, ang pagiging cool sa akin is pagiging unique. Parang ganun. Sa paningin ko, cool yun. Ikaw, may ganun ka bang, bakit mo ginagawa yung isang bagay? Wala yung words na cool. Yung unique talaga. Gusto ko makita ng tao, ay, kakaiba yun. Pwede pala yun. Kasi, alam naman natin na natatakot yung iba na gawin ito kasi baka mapahiya. Ako, tinatry ko talaga. Unti-unti. So, medyo nakakaya rin kasi. Tapos,
pag nagawa ko na, magtatakip ba? Kakaiba yung ginagawa mo. So, may mga ano ka na, moments ka na nag-fail ka dun sa pagiging unique mo? Oo. Ano yun? Anong mga ano yun? Parang hindi ko yan alam. Ngayon ko lang siya natanong ever. No, sa ngayon, sa tingin ko ngayon, yung nakakaranas ako ng ganun, yung gagawa ko ng unique na tunog. Or, tapos, pag natapos ko na siya, nararamdaman ko na, parang hindi maganda sa tenga. Aha. Tapos, wala, diretso pa rin. Ginagawa ko, minsan tinatago ko, hinahid ko na lang yung ano. Hindi ko na nalalabas yung nagagawa kong yung bagay na yun. Ako din, ganun din pala ako. Parang pag, kunwari, parang cringe yung feeling. Parang, ay, parang ang baduy ko dito. Pero nung ginagawa mo yun, parang okay naman. Nandun yung, nasa zone ka. Pero pag nandun na, pag nailabas mo na yung output, tas narinig mo yung sarili, parang, fuck, hindi siya okay. Pag nasabihan kasi nung iba na, ano yan, hindi bagay. Ooh. Pero pagdating sa iba, ay, okay yan na. Parang dream mo sa Glitching Forever Records. Like, ano yung meron ka bang na-visualize na after 5 years, ano na si Glitching Forever Records? Oo, meron. Ano yun? Gusto ko maging successful yung mga artist dito sa Quezon. Kasi yung Glitching, kaya ako rin siya ginawa dahil para sa mga artist dito sa Quezon. Ay, marami naman tayong ano dito, di ba? Lucena, Pagbilao, Sariaya, maraming lugar. Kasi puro na lang, di ba? Puro sa syudad na lang, sa Manila. Sobra ng ano, dami na nila. Parang kami naman. Try Tayo naman yung kami pakinggan, parang ganun. Tapos tingin nyo, tumesting kayo, parang ganun. Pero ito, saan ka kumukuha ng gasolina dun sa mga ginagawa mo? Siyempre kasi yung pagpuproduce sa music, paggawa ng beat, sobrang teke niyan. Parang sobrang daming gagawin, di ba? So, saan mo kinukuha yung tiyaga? Parang ganun. Paano, kasi di ba, walang nagturo sa'yo, ikaw lang, self-taught lang lahat ng mga ginagawa mo. So, parang, saan mo nakukuha yung tiyaga na yun? Na maging consistent sa ginagawa mong ganun? Sa mga iniidolo ko, ng mga taga-ibang bansa, yung mga napapanood ko sa Sino bang idol ni Kevin Eric? Na producer? Yeah. Si Joey Sturgis. Ano mga record niya? I mean, sino yung mga More on metal siya eh. Okay. Rock music. Banda talaga. Pero sa tingin ko, nag-ano rin siya eh. Sa mga siya sa mga hip-hop din. Nakakapag-produce din siya. Sige, so yun yung pinakang main icon mo. Ngayon, na nandito, yan na yung, yung ginagawa mo ngayon. Sa tingin mo ba, kasi di ba everything changes, kumbaga, laging may pagbabago. Meron ka bang mga local, syempre international, yung mga local na may mga nagsisibulan din ng mga producer dito, meron ka bang local idol or local icon pagdating sa pagpuproduce sa music? Meron. Hindi ko. Yan na naman tayo. Nahirapan na mag-isip. Meron naman. Mas nakafocus ako sa mga foreign kasi. Yeah. Pero ito na lang, para sa'yo, sino yung isa sa mga pinaka-nagagalingan ka na producer? Locally. Siguro kahit mga... Si, Flip D. Kay Kastakli. Ooh. Magaling yun. Kapag gawa ng type of music, sa akin, metal rock. Metal rock. Okay. Tapos, pag sa hip-hop naman, dark. Uh-huh. Dark, boom bap, dubstep, hyperpop, yung mga ganun. So, ibig sabihin, di ba may nabasa tayo last time yung about sa producer versus tech engineer ba tawag doon? Mixing engineer. Ano yung pagkakaiba ng producer at saka engineer? Ang producer, pag sinabi yung music producer, hindi siya umaano. Hindi siya gumagawa? Hindi siya umahawak ng computer. Okay, siya yung utak. Oo. Siya yung nag-guide doon sa gawin mo to. So, ibig sabihin, pwede maging producer yung artist.
So, syempre, dahil sabi mo, yung artist na nagsabi na ikaw, siya yung magde-decide ng ganito naman, ganito yung... Meron kasing artist na ano lang, ang alam lang niya kumanta eh. Especially dito sa Quezon kasi kumbaga hindi pa ganun ka-knowledgeable when it comes to music, ano talaga. Kaya nakakalito yung music producer, beat producer, mixing engineer, mastering engineer, tsaka recording engineer. Magkakaiba yun. So, sino ka doon? Yun ang tanong. Lahat yan. Oo, lahat. Lupit mo. Pero medyo ako dun sa music producing. Andun lang ako sa beat producing. Ano yung music producing? At saka yung beat Yun producing? nga yung sinasabi ko. Yung sa beat producing naman, siya yung gumagawa ng beat. Beat, okay. So, ibig sabihin, siya yung utak ng beat na yun. Oo, yun ang instrumental. Tapos yung music producer, siya yung utak nung buong kanta. Oo, paano ma-execute ng Yun ay screen name ko as artist, music artist. Pero di ba may nirelease ka pa dati nung hindi pa Abenfold, parang Doc Kevs ba yun? Yun yung dapat na gagamitin kong producer name. Baka pwede mo kami bigyan ng parang konting dun sa Doc Kevs. Bakit Doc Kevs? Doc Kevs ba? Dr. Kevs? Dr. Kevs yun dahil kay Dr. Dre. Si Kier yung nagbansag sa akin. Siyempre, 2016, nung nag-start ako, sila yung mga nakasama ko nun, day one ko. Sila yung, sabihin na, pag-practicean. Na-realize ko na, parang nanggagaya ba ako ng pangalan? Kay Dr. Dre. Matagal mo ginamit yun, Dr. Kevin? 2 taon na ata. Tapos, Abenfold. Pero actually, alam ko na rin kung bakit Abenfold. Pero sa kanya mo na lang ikwento, in short lang, kung bakit Abenfold yung pangalan. Naging screen name mo. Kahit short lang. Yung Avin, galing yun sa pamangkin ko, sa anak ng ate ko. Kasi, Tito Kevin yun. Hindi niya ma-pronounce yung Tito Kevin. Tito Abin ng ng pagkakabanggit. Tito Abin. So yun. Tapos yung fold naman, nakinig ko yun dun sa kapatid ko. Doon sa nag-impluensya sa banda, sa music. Meron akong poster nun sa cabinet na Avenged Sevenfold. Parang nagbabitok siya ng Tito Abenfold. Ganun. Sino nagbabitok? Yung pamangkin mo? Yung kuya ko. Okay. So, yung kuya mo, siya nag-influence ng music. Siya nag-introduce ng music at the first place. Siya rin yung nakakapagbangsalik sa'yo ng pangalan. Ang galing. Galing nga. Ang galing mo. So, ibig sabihin yung kuya mo talaga. Yeah. Okay. May May bala ka bang i-shift yun pagdating ng panahon? Meron ka bang pangarap na genre for yourself? Hindi ko alam. Hayaan ko na lang. Hayaan na lang natin. Kasi, sa ngayon kasi, ang genre ko music na lang. Ayoko nang maglagay ng... specific na. Ayoko maglagay ng barrier. Ayoko ng division sa ganun. Basta ang genre ko music. Parang paano mo na lang sinisimulan sinisimulan yung taong gusto mag-record sa'yo. Siyempre, di ba kailangan iba rin yung connection ng producer at saka ng artist para maging maganda yung outcome ng music. So, ano yung mga ginagawa mo na techniques or kung paano mo hinahandle yung mga ganun sitwasyon pag may bago mag-record sa'yo? Kwentuhan. Tatanungin ko, paano mo nalaman yung glitching? Paano mo nakilala? Ay, kuya, refer lang ng kaibigan ko. So, yun. Meron ka nang naging client na total walang connection? Like parang... Oo, meron. Ano yun? Ginawa lang niya, i-search lang siya dito sa Lucena. Kung ano yung pinakamalapit na studio. Tapos, nga siya, nahiwagaan nga siya. Kasi nga, walang address Walang number. Nag-chat na lang? Oo, nag-chat na lang. Sabi, kuya, pwede ko mag-record ng araw. Sabi ko, sige. Tapos tinanong ko, saan mo nalaman yung Ay, nag-search lang ako dito, kuya. Ang galing. Searchable na po siya sa social media. Ganon katindi ngayon Glitching Forever Records. Sa totoo lang, bago kami pumasok sa music scene ni Jolo, parang nanonood pa lang kami ng mga eksena dito. Isa siya na parang tumatak sa isip ko na, sino kaya itong taong to? Tapos hindi ko alam na, pero nakikita ko na yung Glitching Forever, sabi ko parang ang kukul ng mga taong nandito. Kaya nga sabi ko, di ba, ginagawa ko yung isang bagay dati, na parang gusto ko, cool ako sa paningin ng lahat. Ginagawa ko yung isang bagay. Tapos yun, kaya hindi ko nalimutan yung glitching, kaya nakakatuwa yung growth ng glitching. Pamula nung na-meet ko or nakita ko nga si Kevin at saka yung pangalan ng glitching, parang
ang tawag dyan, yung parang sumabaybay na ako sa kung ano mang journey nun. Kaya nakakatawa na ganito na dati, sobrang ano lang yung parang maliit na ano lang, ang tawag dun, corridor, ano ba yun, parang toilet. Para CR, ano? Oo, na sobrang liit lang, tapos sobrang paglabas mo pawis sa pawis ka, kailangan mo maligo pagkatapos. Oo, may picture pa ako nun. Ang galing. Pasib yun. Ang galing, no? Hmm. Nakakatuwa. Ano yung palagay mo na strengths mo bilang isang tao din na correlated sa pagiging producer at artist? Like, ano yung pinakang strength mo? Na personality ba? Or Yung strength ko, siguro yung pakikisama. Tsaka, nakaka-attract ba ako ng yung mga taong may problema. Yung mga nag-o-open sa akin na, hindi naman tayo ganun ka-close, pero sa iyo kinikwento? Pero tinanong ko rin siya, hindi rin niya alam. Basta feeling lang daw niya, magaan yung loob niya sa akin. Yun, nag-o-open sa mga Baka may kadugo ka na healers. Alam mo yung healers? Hindi. Basta yung mga healers, sabi kasi nila, may mga category daw yun eh. Healers ka. Parang likas sa'yo na pinanganak ka, meant sa'yo, or isa sa mga purpose mo maging healers. Yun. So, parang ikaw yung lalapit sa'yo yung mga tao kasi automatic na ma-attract mo yung mga yun dahil yun yung purpose mo sa life. Baka may ganun ka. Tapos, nagkataon na nasa music scene. Kaya, na-attract mo yung mga may problema na mga artist. Parang ganun. Oo. Pero siguro yung soul din. Soul ng mga tao. Parang, siya na yung naggagay na, kausapin mo yan, tutulungan na parang gano'n. Naniniwala ka sa soulmate. Hindi, romantically pero yung soulmate na meant kayo magkasama. Ay, meant kayo magkakilala. Okay. So, out of nowhere lang tanong ko na about sa soulmate. Kasi naisip ko lang. Kasi kung nakaka-attract ka ng gano'n automatically. Kasi sabi nila, ma-attract mo lang daw yung kapag yung isang tao nakapareho mo ng status. Kung kung broken-hearted ka, ma-attract mo broken-hearted din. Or kung may trauma ka, trauma din. Pero parang hindi. Pero sa tingin ko dapat yung isip mo open ka. Open sa lahat. Tsaka aware ka dun sa mga ginagawa mo. Aware ka dun sa, bakit itong kasama namin ni tahimik. Baka may may problema o kaya may dinadamdam ngayon So ako, mabilis kasi ako ma-attract sa ganun eh. Nararamdaman ko kasi yung energy. Na out of place tong taong ito. Parang kailangan nata ako. Tamo, meron kang urgency na parang kailangan ako ng taong to ngayon. Kahit hindi mo automatically kilala. So, feeling ko talaga, meron kang dugo ng healers talaga. Kasi, laging feeling mo may responsibility ka sa mga taong malulungkot. Parang ganun. Kailangan bang gawin? Siguro, kusang loob pala yun. Kusang loob. Hindi ka nade-drain pagka mga ganun-ganun? Nade-drain siguro, pero para sa akin mahalaga yung pag-usapin ko itong taong ito. Para may labas na yung kung ano yung sa loobin. So, strength mo is pakikisama. At saka na-attract mo nga yung mga ganyan-ganyan ng mga tao na parang may mga problema. So, feeling mo isa yun sa mga strength mo, yung nakaka-attract ka ng mga ganong klaseng tao? Parang ganun ba? Kaya madali kang pakisamahan at madali mo napapakasamahan kasi very open ka as a person. So, kung i-describe natin si Abin Fold, kung i-describe mo lang yung sarili mo in one word, ano? Unique. Unique. Yeah, okay. Unique po si Kevin Eric. 222, nakita ko. We're in the right place, right direction. Anyway, so, bago ang lahat, bago tayo mag-break ulit, siguro, last question, ano naman yung tingin mong weaknesses mo? Parang, emphasize yung word na yung weaknesses na yun. Siguro yung weaknesses ko, sa family. Kapag, kunyari, arpat ko may naramdaman na sakit. Yun yung Sa mga animals din, pag may mga cruelty. Lalo pagka makikita mo yung harap-harapan. Tsaka doon sa mga sa mga taong malalapit sa akin. Once na ginawan ng masama, Hindi lalo sa malag, di ba ganun? Pero dahil dyan, magbabalik po kami. Maraming salamat. At, ayun, peace out.
It's me, Maria555. Walang iba, alam nyo na. At nandito pa rin tayo sa first episode ng Maria Test. Ayan, kasama pa rin natin si Abin Fold. At medyo lumalalim na ang gabi, kaya dire-diretso na tayo. So, doon naman tayo, pag-usapan naman natin, Abin Fold, yung tungkol naman sa mga nag-record sa glitching. So, anong masasabi mo sa mga gustong mag-record dito sa studio mo? Practice lang sila. Ano ba yung mga ang tawag dyan, yung mga pinaka-dapat o mahalagang bagay na dapat alam ng mga mag-record bago sila pumunta dito sa studio mo? Mag-ensayo. Dapat handaan na yung mga nila. Mga sulat, mga lyrics. Huwag yung on the spot kang gagawa pa dito. May gumagawa ba nun? Meron. Pa din? Medyo. Pero sa ngayon naman na yan. Alam Last. Ay, ano ba yung mga pinaka-ayaw mo na na mga ginagawa dito ng mga nag-record? Yung mga malikot. Tapos, kasi may mga rules. Kaya ako din kasi natanong. Kasi parang naging curious din ako dun sa nakalagay sa, sa pagpasok pa lang kasi ng studio, guys. Meron silang, meron silang malaking parang tarp na nandun yung mga rules and regulation bago mag-record. Kaya natanong ko din, ano ba yung pinaka-ayaw mo nga na ginagawa ng mga nag-record? Yun nga, pasaway. Kasi kita naman nilang nababasa nga nila eh. Pero iba, wala eh. Parang lagpas lang sa mata nila eh. Lagpas lang sa tenga eh. Ayaw mong ginagawa. Ay, yung madalas na nangyayari na ayaw mo. Yung basura lang. Napagalitan mo ko niyan. Pagalitan niya kasi ako dyan. Ano yan? Sige, chika mo. Kasi di ba kaya nga may basura, di ba para doon itapon? Siyempre mga artist, iniiwan doon, nalilimutan. Baka naman kasi busy lang. Hindi, lalo pag naninigarilyo, di ba? Ang habit kasi ng mga maninigarilyo pagkasigarilyo, pitik kung saan. Eh, meron namang upos, di ba? Kaya may ashtray, di ba? Para doon mo siya papatayin. Doon mo na iwan. Okay. Kung hindi ka komportable iwan doon, tapon mo sa basura. Kasi, naman siya, papatayin mo naman yung burn, di ba? Yeah. At nga pala guys, si Kevin, ako na magsasabi. Wala siya talagang bisyo. Actually, nagbisyo ka dati. I mean, like, nagiinom ka before, di ba? Oo. Pero ngayon, parang straight edge na ba yung tawag doon? Yung pa talagang total, wala kang bisyo. Ayoko i-consider yung ganun. Ayoko i-label yung sarili ko ng straight edge. Basta wala lang ako, ayoko lang nun yung vision. Kasi pag nag-label ako lang ganun, baka may mga pure dyan na iba, di ba, na straight edge. Hindi ka straight edge, yung ginagawa mo to, di ba? So, ibig sabihin, si Kevin, hindi siya nag-iinom, nag-yosi and everything in this world. Talagang healthy living ka, di ba? Sakto lang. Yes. Wow! Wow! So, ang hindi ko mapigilan, chichirya eh. Chichirya. Masarap kasi. Shoutout nga pala sa Lace. Ang galing mo doon. Shoutout nga pala sa Lace, guys. I-plug ko din. Konting lang bago matapos, di ba? Lace nga pala sa iba't ibang flavor. Nasa yellow basket ko sa Nick Knock Shop ko. Maraming salamat. Siyempre, Pepsi Products. Tingat siya ka, Pepsi. Nasa yellow basket ko rin. Para mabisa rin yan pag nanonood kayo ng movie o nakikipagkwentuhan katulad nito. So, Lace lang. Sa lakam. Ay, sa kalam. Ay, halibasa. Solid sila. Ayan. Okay, going back. Ano na yan tayo? Straight edge. Hindi ka... chicheria lang yung hindi mo mapigilan dahil lace to, yeah, I know. Pero, looking forward ka na, talaga, like, total, no, talaga sa katawan. Patingin ko naman, darating yung panahon na magiging talaga, clean na. Wow! Ay, sorry. Okay. Yung isa ko sa bisyo, yung maging unique nga, di ba? Sila kasi, yung karamihan ngayon, mga normal na tao, inom, alak, bisyo. Gusto ko naman baliin yun. Wow. Kaya para bang, pwede na maging masaya kung wala kang hindi mo to ginagawa. Itong mga bagay na to. Pero, hindi naman ako sa haters ng mga ganong tao.
Kasi yung iba kong tropa, kaibigan. Ganun, Oo, yun kumakain yung ginagawa ng- nila. Pero okay pa rin naman kami, magkakaibigan pa naman. Pero question din, bakit ba ikaw nag-decide na meron ka bang ano ba yan, religious beliefs ba yan, na hindi ka kumakain ng mga, like, di ba hindi ka rin kumakain ng mga karne? Oo. Ano yun? Pinapractice mo siya para, yung iba kasi pinapractice dahil parang sa flow ng isip nila, mabilis silang tawag dyan, mainis pag kumakain ng pork and beef. Ikaw, ano naman yung reason mo? May, ano ba siya? History o kwento, bakit ka naging ganun? Sa mga napapanood din, tsaka sa mga bagong kaibigan, nag-introduce sa akin ng ganito, ganyan. Parang naisip ko, oo nga, hindi na rin naman ako masyado Ano siya, health? Sa health siya, kaya mo siya ginagawa, o Oo, yun religiously? So, health. Tsaka nasabi ko kasi, di ba unique? Hindi ginagawa ng karamihan. Mhm. Sabi, gusto ko, ito yung gantong trip ang gusto ko. Hanggang sa napanghahawakan na. Ang kulit, no? Ikaw out of parang gusto mo lang maging unique, kaya mo siya ginagawa. Ako naman parang, parang spiritual person. Yeah. Parang lang, iniisip ko lang na ang animals, ganto, ganyan. May emotion din. Anyway, ayan. So, napalayo ulit tayo. Balik tayo sa question natin. And we're about to end na din. Masaya ka naman. Podcast. Anong nararamdaman mo ngayon? Kanina kasi sabi mo, neutral ka lang. Ngayon, anong nararamdaman mo ngayon na malapit tayong matapos? Masaya dahil na-share ko yung mga sides ko na hindi alam ng ibang tao. Kasi hindi nga naman natatanong na kumbaga masaya eh. Hindi mo ba natatanong kung ano ba yung pinagdaanan mo ng bata ka pa? Ay! Maganda rin kasing himayin yun eh. Tama ka dun. Pero wait, naisip ko lang doon sa sinabi mo ngayon na merong times ba na muntikan ka na sumuko sa music? Hindi ko natanong to, no? Hindi. Like, Meron. parang ayaw mo na, titigil na ako dito. Oo, meron. Sa ba, tutunin na, wala naman talaga akong katulong. Parang nalulungkot na ba ako dahil nauumay ako. Nalulungkot din ako dahil, yun, wala rin pala, isa rin pala, wala rin akong katuwang. Parang gusto kong may makasama sa ginagawa ko. Kinilig naman. Hindi, okay. Hindi, I mean, makasama dun sa... Journey dun sa, sa music. Diba? Oo, kasi lahat ng position dun sa pagiging producer. Ikaw yung gumagawa lahat. Okay. So ngayon may mga katulong ka na like sila dito, Jay, diba? Oo, yun. Question ko lang, ano yung mga pwede mong ma-share o gusto mong sabihin sa mga artists, especially sa local nating mga artists, at sa mga kapwa, producer? Keep moving forward, yun lang masasabi ko. Oo. Search pa yan. Hindi sa kasi yun, sa cartoon, the animation nung Meet the Robinsons. Kumbaga, hindi sila nag-stop mag-explore. Magbukas ng pinto para sa mga bago. Yeah. Yun lang din, huwag yung saraduhan yung sarili sa iba. Huwag kayong mag-gatekeep. Yeah. Kaya nga, tama ka dun. Dapat talaga, lagi kang mag-seek ng, yun dapat yung magandang mindset. Mag-seek ka dun sa growth, sa self-growth mo. Laging maging better, laging maging magaling. Dapat hindi natatapos na, ay, hanggang dito lang ako. Dapat laging, hindi pa ako yan. Kaya ko pa to, kaya ko pa yan. Para unlimited growth tayo. Tama, no? So, last question before we end, Kevin, Eric, ano yung motto mo? Kasi keep moving forward, yun yung masasabi mo sa advice. Ano yung motto mo? Mali ka na. Yun yung motto ko. Mali. Yung motto ko pala, keep moving forward. Tinanong ko na yan. Hindi, time is gold. Seryoso? Oo, time is gold. Tunay. Sabagay, okay. Kahit laging late. Huwag tumingin sa akin. Time is gold talaga. When watching, time is gold. Kasi, mahalaga talaga oras.
Kumbaga, pakikisama. Kung ano man yung hindi mo pa nasasabi doon sa tao, sabihin mo na kasi. Hindi naman natin masasabi yung buhay. Hanggang kailan. Yeah, yun. Time is gold. Parang cherish every moment. Cherish na every. Yun ang. Kailangan mo maging aware sa paligid mo. Tsaka, para mas masulit mo rin yung buhay, no? Para mas ma-cherish mo yung moment, mas maganda, aware ka dun sa paligid mo ngayon. Diba? Kumbaga, pag may nag-o-open sa yung tao, makinig ka, wag yung... Galit ka. Makinig ka. Hindi naman, kasi time is gold nga, di ba? Kailangan ma-appreciate din kung bakit siya nagkakaganon, nag-o-open. So, ayun guys, medyo napabuntong hininga ako dun kasi medyo naramdaman ko rin yung nasabi ni Kevin Eric. Tama guys na time is gold. Sobrang cliche man pakinggan na time is gold. Kasi kahit saan marinig mo, kahit elementary ka pa lang, alam mo na yung time is gold, di ba? Pero ano siya, sobrang meaningful kung iintindihin mo siya ng mas mabuti na sinasabi nga na parang andun na lahat sa time is gold. Parang maigsi lang ang buhay, cherish mo every moment, maging kaya paano mo ma-cherish yung moment, kailangan mamimili ka kung paano mo gusto mabuhay, kailangan maging masaya ka. So, paano ba maging masaya? Isa na doon na lahat sa Time is Gold. So, ayan guys. Maraming salamat, Abinfold. Baka gusto mong i-plug yung mga socials mo din. Follow nyo ako sa Facebook natin. Glitching Forever Records sa YouTube. Glitching Forever, walang records. Sa TikTok, Glitching Forever 8. So, yun. Tsaka yung ibang music ng mga artists ng Glitching Forever, sina Smod, D2J, Oms, Jolene Manel. Nasa Spotify yung ibang kanta nila. Check nyo na lang. Sa mga music platforms din, hindi na sa Spotify. Check nyo na lang yun. Check nyo na lang yun, ha? Check nyo na lang yun. Bulol tayo. Sorry. Ayan. So, yun. Salamat. Any last words naman? Baka may last na gusto kang sabihin pa sa mga... Baka sa akin may gusto kang sabihin. Tsaka, hindi, last words lang. Baka may mga gusto kang paalala, mga gustong sabihin sa mundo. Ano masasabi mo sa Wawa? Hindi, go. Sa mga musician dyan, sa mga musikero natin, sa mga producer, kung ano man yan, music engineer, tuloy nyo lang hanggat mahal nyo pa yung ginagawa nyo. Tsaka, alamin nyo yung priorities nyo. Unahin muna kung anong dapat unahin. Pagka may oras lang kayo, saka nyo lang tahakin ulit yung music. Pahinga lang. Basta last priority lagi ang music. Unahin kung anong dapat unahin. Ngayon ko lang narinig yung last priority yung music. Hindi sa isang artist, sa isang producer. Ako kasi yun yung, yun na yung priority ko. Kumbaga, sa iba, may pamilya, estudyante ka. Yeah, ayoko silang i-push na, mag-record ka. Kailangan mo record, maganda yung kanta mo. Hindi. Unahin mo yung dapat. Kung may pamilya ka, unahin mo yung pamilya mo. Kapag may free time ka lang sa self mo, saka mo i-priority. Ganda. Ayan, again, maraming salamat, Abinfold. Maraming salamat, Elation Creatives, at saka kay Metipix, at sa Glitching Forever Records Studio, para sa lugar natin ngayon. At again, it's me, Maria 555, walang iba, alam nyo na. At ito ang first episode ng Marites. Sana may Marites pala. Sana may natutunan kayo at saka nakilala nyo somehow yung mga personality ng isa't isa. At kung meron pa kayong gusto nating interviewin or kausapin o kasama dito, i-guest natin sa podcast, ay i-comment nyo lang below. At syempre, i-follow nyo ako, subscribe, and hit the notification bell para laging updated. Kasi feeling ko gagawin na namin to lagi Feeling ko lang. So again, it's me, Maria 555. Follow me on all my social media platforms. Love, love.